O, masayang araw po, mga ka-PL. Napiko na yata si Boying Rimulya. May babala ho siya sa lahat ng mga DDS. Sigurado ko. Para sa mga DDS po ito, mga kababayan. Kasi, ang sinisigaw po ng karamihang mga DDS, lahat ho tayo, mga kababayan, ha? Aminado ho tayo dyan. Lalo na kapag may rally. Di po ba ang sinisigaw Marcos resign. Nagbigay ho siya ng babala. Ang sabi niya, mga kababayan, ha, kung sino man daw po ang mga DDS na malaman ho nilang sumisigaw ng Marcos resign, mga kababayan, may kalalagyan daw po. Maaari daw pong maipasok sa selda. O, kita nyo na. May ganon. Boying Rimulya. Pagka Marcos resign, ang isisigaw, bawal. Pero pag Inday Sara Duterte resign, putang ina. Okay lang sa inyo. Hindi nyo isiselda. Ganun ba talaga kayo kabaya, sir? Di ba, si Marcos tsaka si Inday Sara, parehas siyang elected official. Isa sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno sa ating bansa. Bakit kay Marcos lang po? Mr. Boying Rimulya. Bakit hindi po kay Inday Sara? O ito ho, mga kababayan, nakita ko lang naman po sa Facebook, pakalat-kalat lang po ito, mga kababayan. Basahin ko lang ho, para malaman po ninyo. Mahirap na kasi, baka mamaya kayo po na mga nakasubaybay sa kaganapan at galit na po sa korupsyon sa ating bansa. Kaya kayo napapasigaw ng Marcos resign, maaktuhan ni Boying Rimulya. Mahirap na, baka kayo po ang madiskitahan, mga kababayan. Baka maipaselda ho kayo. Mag-iingat po kayo, mga kababayan. Magsalita na kayo ng kung ano-ano. Huwag lang yung Marcos resign na yan at nagagalit dyan si Boying, mga kababayan. Huwag niyong gagalitin si Boying, nako. O ito ho ang sabi, nagbigay ng babala si Ombudsman Boying Rimulya sa mga kritiko ng Pangulo. O sino ba kritiko ng Pangulo? Wala namang iba, kundi mga DDS. DDS talaga ang pakay dito ni Boying, mga kababayan, na ipitin, wag nang magsalita ng Marcos resign. Kritiko ng Pangulo na hinay-hinay lang daw sa mga lumalabas na salita sa kanilang bibig. Ayan. Alam nyo, itong mga salita, ang Marcos resign has no place in a civil society. Lahat ng sobra, nakakasama. Ganyan din ang freedom of expression. May hangganan. Mga ganyang salita, pwede na kitang maipakulong. Babala ng ombudsman. Itong mga salita ng Marcos resign, may kalalagyan ang mga ito sa selda. Sino daw po may sabi, mga kababayan? Si Crispin Boying Rimulya, ombudsman, mga kababayan. Ganito. Hindi ko po sigurado kung talagang sinabi po ito ni Boying Rimulya, basta nakita ko lang po ito sa social media. Malay natin, baka pakanalang po ito, mga kababayan, ng mga vlogger na mga pula. Mga tanga. Tapos makita natin, gagawa natin ng panibagong konteksto, magre-react tayo, magagalit yung iba sa atin, hindi kayang kontrolin yung emosyon, pagmumurahin sila, pagmumurahin si Boying, pagmumurahin si Marcos. Di po ba? Delikado na. Mas lalong karagdagan kaso na naman yan. Halimbawa lang kung bastusin nila ng todo itong si Boying at saka si Marcos. Pero ito, lilinawin ko po, kung totoo man po ito, mga kababayan, kung totoo po ito na sinabi ni Boying Rimulya,
Mapapamura talaga ako ng di ba? Bakit? Kay Marcos lang po Boying, isama nyo naman po si BP Inday Sara. Paano ho yung mga vlogger ni Marcos, mga supporter ni Marcos na sumisigaw din ng Inday Sara resign? Hindi nyo po ba ilalagay sa selda, sir? Dahil ba amo mo si Marcos lang ang dinidepensahan mo, hindi ang pangalawang pangulo. Ibagay silang dalawa po ang may pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Bakit si Marcos lang? Diba, paghalata naman po yata na parang inutusan yata kayo, sir. Napikon na ba kayo? O yung mismong Palasyo Malacanang na ang napikon? Dahil meron na namang paparating na panibagong impeachment. Impeachment? Impeachment, alam na natin yan. Impeachment kay Marcos, alam na natin yan, meron talaga yan. Pero ampaw man yan, paparating pala na rally, itong one time, big time ni Chavit Singson. Ito ho ba yung pinapangunahan na ho ninyo, sir, na sigurado ho kami mga DDS nang isisigaw dyan, Marcos resign talaga. Ito ho ba yun, sir? Itong rally na ito, pinaghahandaan ho ninyo, na sa rally na yan, bawal sumigaw ng Marcos resign at merong kalalagyan, ipapaselda ho ninyo. Sir Boying Rimulya, kailan pa po naging bawal ang pagsasabi ng resign sa isang elected official? Impeachable pa nga Di ba, mga kababayan? Impeachable official. Di po ba, mga kababayan? Di ba karapatan yan nating lahat na magsalita na Marcos, mag-resign ka na. Pero lilinawin ko itong bidyong ito, wala akong sinasabi na tinutumbok ko si Marcos na mag-resign na siya. Nagpapaliwanag lang ako. Karapatan po, Sir Boying Rimulya, ng bawat Pilipino na sabihing Marcos resign. Itong totoo itong sinasabi nyo. Ako, gumagawa lang ako ng reaksyon ko dito. Karapatan po, kahit sino sa ating mga kababayan, na magsabi na Marcos, mag-resign ka na lang kasi parang hindi mo naman napapamunuan masyado yung bansa natin. Wala naman kami nakikitang mga nagagawa mo mabuti. Wala kang proyekto. Mag-resign ka na lang rin siguro, Mr. President. Kung paano siya humingi ng suporta, ng tulong sa amin, sa ating lahat, noong panahon ng kampanya na tumatakbo pa lang siya sa pagka-presidente, karapatan niya yon. Humingi siya ng tulong, suporta, na iboto natin siya para manalo siya. At nanalo na nga dahil pinagbigyan natin. Napakaraming bumoto sa kanya. Karapatan din po siguro ng mga tao, ng mga Pilipino na mga bumoto sa kanya at nakikita ang walang silbi niyang administrasyon na sabihing Marcos resign na. Diba? Lahat po tayo may karapatan. Si Marcos humingi ng tulong, karapatan niya yon. Naiboto siya, humingi siya ng tulong sa atin, karapatan niya yon. Ay karapatan din siguro natin na sabihin na mag-resign na lang siya ng ating mga kababayan pala. Yan, uulitin ko. Karapatan din siguro ng ating mga kababayan na sabihin, mag-resign ka na lang, sir. Di ba, mga kababayan? Anong masama doon? Napakarami nga ngayon, hindi lang mga simpleng mamamayan, maging mga dating general, mga retiradong general. Yung iba nga, active personnel pa ng kasundaluhan.
na nagbaba na ng suporta niya sa kasalukuyang presidente. Di po ba? Karapatan din po nila yon na magbaba na sila, magbitiw na sila ng suporta kay Bongbong Marcos, Sir Boying Rimulya. Nasa konstitusyon po ba na kapag ang isang opisyalis ng gobyerno at sinabihan mo ng resign, makukulong? Hindi naman po kasi ako abogado. Isang hamak na vlogger lamang po ako. Pero sa pagkakaalam ko, parang wala yata yan sa konstitusyon. Pasensya na po kung mali ako. Parang wala yata yan sa konstitusyon. Kundi karapatan lamang yan ng bawat Pilipino na sabihing Marcos resign. Dahil hindi niya na nagugustuhan ang pamumuno ng isang presidente o mismong ni Marcos. Ano lang yun? Pagpapahayag yan ng bumibitiw na siya ng kanyang suporta. At maliban sa pagbitiw niya ng suporta, pinare-resign niya na lang. Kasi yun yung pinakasukli nung paghingi ng tulong ni Marcos noong 2022 nung tumatakbo siya sa kanyang kandidatura nung kumakandidato siya sa pagkapresidente. Sukli yan, yung Marcos resign na yan, pinagbigyan siya ng tao, ng maraming Pilipino. Ngayon hindi na nagugustuhan yung pamumuno niya. Sukli nung paghingi ng suporta ni Marcos sa publiko, itong Marcos resign dahil hindi na nga nila nagugustuhan. Simple lang. Ganun lang. Mga kababayan, pero ingat-ingat pa rin po kayo Mahirap na baka mamaya tutuhanin po nila ito. O di kaya, baka totoo ito. Kasi uulitin ko, nakita ko lang po ito sa Facebook. Hindi ko po sigurado kung gaano po ito katotoo. Okay. Ito pa po isang balita, mga kababayan. Itong tungkol naman po, pag-usapan lang natin sandali. Itong tungkol kay General Torre, mga kababayan. Di ba noong nakaraang linggo pa lang natanggalan na po siya ng ng kanyang pagka 4-star general, mga kababayan. Di ba? Inalis na sa kanya ng sapilitan ng hindi man lamang retiro itong si General Torre. Ngayon, sumagot na po si General Torre, mga kababayan. Sinagot niya, bakit nagkaganon? Meron ho siyang maikling paliwanag. Ito ang sabi niya. Wala akong pinirmahang application, sabi ni Torre. Ito, basahin natin ng lahat-lahat na para maintindihan po natin. Nilinaw ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na wala siyang pinirmahan at hindi siya nagsumite ng aplikasyon para sa optional retirement. Ayan. About pala sa optional retirement, mga kababayan. Walang pinirmahang aplikasyon si General Torre. Maaaring in-underground nito si General Torre. Ito ay kasunod ng mga ulat na umano'y nagretiro na si Torre matapos aprubahan ng National Police Commission o NAPOLCOM ang kanyang optional retirement. Ayon kay Torre, may mga usaping kailangan pang linawin. I-discuss muna namin kasi lahat naman napag-uusapan. Baka hindi lang na-discuss ng todo. Aniya, mga kababayan. Yan po ang pahayag ni General Torre, mga kababayan, na para bagang nanghihinayang, nasasaktan dahil tinanggalan na nga siya ng 4-star general. Hindi na siya 4-star general, kundi spokesperson ng MMDA. Dati, general manager, tapos bigla naging spokesperson. Torre, wawa na ho kayo, sir. Masyado na po kayong inaalipusta, sir. Napakaliit po ng tingin sa inyo. Pinaglalaruan po kayo ng Malacanang. Ito pa,
Sagot ng Malacanang naman, mga kababayan. Sumagot si Torre doon sa balibalitang tinanggalan siya ng 4-star general. Ito po ang sagot ng Malacanang. Nagbabangayan na ngayon ng dalawa. Nilinaw ni Palace Press Officer Claire Castro na alam at tinanggap ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III ang paglipat kay acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ng 4-star rank, mga kababayan. Kita nyo na, ito pa naayos na po. Sabi ng Palace says Torre accepted transfer of 4-star rank to Nartates, mga kababayan. Yung kanina, binasa ho natin, mga kababayan, yung tungkol po yung sa aplikasyon. Tungkol po yun sa aplikasyon na wala pang natatanggap itong si General Torre. Ito, balikan na natin ng kaunti para malinaw po. Yung aplikasyon na ito, mga kababayan, na sinasabi ni Torre na wala pa siyang pinirmahang aplikasyon, ito ho yung dapat na isumite. Hindi pa daw nagsumite ng aplikasyon. Wala pa rin siyang pinirmahan. So, para kay Torre, mga kababayan, 4-star general pa rin yata siya. Pwede ba yun? 4-star general ka, tapos nasa MMDA ka pa. Sumisweldo ka sa PNP, sumisweldo ka rin sa MMDA. Abay, napakaswerte mo namang mama ka. Torre, ito sir simplihan lang natin, sir. Simplihan lang po natin para hindi ho kayo masaktan sa mga ginagawa ho sa inyo. Sir, General Nicolas Torre III, hayaan nyo, general pa rin naman natawag namin sa inyo kasi dyan po kami nasanay. Taga Mindanao ho kayo. Yang mga nasa Malacanang, yang mga malapit na mga gabinete ni Marcos sa kanya, hindi ho nagtitiwala sa inyo yan. Lalo na Mindanaoan ho kayo. Inilagay lamang po kayo noon bilang 4-star general kasi napaka masunurin nyo pong aso. Kung ano po yung utos ho sa inyo, sinusunod nyo po kaagad, sir. Masunurin, ika nga, masunuring bulldog. Di po ba? Ngayon, nung napakinabangan ka na po nila, tapos na trabaho mo sa kanila, ito na ho ginagawa sa inyo. Sir, ginagamit lang po kayo, hindi niyo po pa nahahalata. Hindi niyo pa ho ba napapansin, sir, na niloloko na lang ho kayo. Tandaan ho ninyo, sir. Dati po kayong Chief PNP na mayroong maikli lamang na termino. Sa kasaysayan ho ng Pilipinas, ikaw po ang Chief PNP na may pinakamaikling termino. 80 mahigit na araw lang. Hindi mo lang umabot ng 3 months. Ginagamit lang po kayo, sir. Kung ako sa'yo, sir, simple lang. Para makaganti ka sa mga ginagawa nila sa iyong pang-aalipusta. Pang-aalipusta yan eh. Pangbabastos po yan sa pagkatao mo. Dati po ko yung PNP chief. Tapos binabastos kayo. Papayag ho kayo, sir. Na basta-basta na lang po kayo bastusin ng mga nasa gobyerno ngayon, lalo na yung mga inappoint ni Marcos dyan sa DILG at saka sa Ombudsman, magkapatid. Ako sa inyo, sir, mag-isip-isip na ho kayo. Kumanta na ho kayo. Ikanta nyo na kung ano ho mga nalalaman nyo.
Yan po ang kaisa-isa na lang na mga alas mo. Alam naming marami kang nalalaman. Ikanta mo na. Bago ka pa gawan ng hindi maganda. Baka pagkatapos ng MMDA na yan, hindi ka na po bigyan ng panibagong posisyon. Pwesto, trabaho sa gobyerno. Saglit ka lang dyan sa MMDA, sir. Saglit ka lang daw dyan. Hindi ka daw dyan magtatagal. Yan lang yung tinatawag na graceful exit mo sa PNP bilang 4-star general. Inilagay ka lang dyan sa MMDA para magkaroon ng simpleng graceful exit sa PNP para maibigay na kay Nartates yung 4-star general. Kayo nga mismo nagulat Bakit namatay ka? Wala naman ako aplikasyon. Wala akong pinirmahan. Bakit biglang nag-retire na ako? Wala na. Hindi na may babalik. Na kay Nartates na po. Mauobligan na ho kayong lisanin talaga ang PNP. At kalimutan na lang yung 4-star general mo. Gusto mo makagante? Edi kanta mo. Ganun lang kasimple. Kumanta ka. Mas marami pang matutuwa sa'yo ng mga kababayan natin na dati galit na galit sa'yo dahil sa ginawa mo kay PRRD, ginawa mo kay Pastor Kibuloy. Maraming matutuwa sa'yo pag kinanta mo yan, lahat ng mga nalalaman mo. Subukan mo. Pero babala ko sa inyo, sir. Huwag na huwag kayong sasanib sa mga dilawan. Mas lalong magiging amoy etchas po kayo. Ikanta nyo lang kung ano nalalaman nyo. Okay na yun. Pero huwag nyo rin pong tangkain na makipagkaibigan na sa mga DDS. Palagay ko, karamihan ng mga DDS hindi ka matatanggap. Yan po, mga kababayan. Ito pa, huli na lang po, mga kababayan. Huli na lang po. Kasi malapit na magsimula ang Birada Aguila. Ito yung tungkol naman po sa sinabi ni Ping Lacson about po kay Romualdez. Obvious na ho talaga, mga kababayan, na napakalabo pong akusahan o maidawit, hindi dadawit, mapangalanan, maimbestigahan itong si Martin Romualdez sa Senate Blue Ribbon Committee. Lalo na, sinabi ni Soto na yung Cabral files na yan, basura lang yan, listahan lang yan, na kung saan yung listahan na sinasabit, basurang sinasabi niya, naroon ang pangalan ni Martin Romualdez, ni Bongbong Marcos, ni Sandro Marcos. Sinabi rin ni Ping Lacson na wala daw siya nakikitang basihan na isisi kay Martin Romualdez itong maanumalyang flood control project. Dinagdagan niya pa po, mga kababayan. Meron pang dinagdag si Ping Lacson. Ito sabi Lacson, iginiit na hindi nila pwedeng pwersahin si Romualdez dumalo sa Senate hearing. Pwersahan ba yung magpapadala ka ng supina? Kaya nga may supina naknan tutya naman Lacson So supinahan mo yung tao na gusto mong imbestigahan. Hindi po pa may muwersa yun, Lacson. Sa bagay, hindi ka nga pala abogado. Hindi rin naman ako abogado, pero naintindihan ko po. Hindi ka nga pala abogado. Pulis patula ka. Ano ba? Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson,
Si dating House Speaker Martin Romualdez lamang ang may kapangyarihang magpasya kung siya ay haharap o hindi sa mga susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. So okay lang. Bahala ka na, Romualdez. Nasa iyo yan kung haharap ka, hindi. Basta para sa akin, hindi kita pahaharapin. Kasi wala naman ako nakikitang basihan na ipatawag ka sa Senate Blue Ribbon Committee kasi hindi ka man sangkot. Malinis ka man. Malinis, kaya pala biglang nanahimik. Hindi natin marinig. Dati kayabang-yabang, dami sinasabi. Ngayon nanahimik na. Ayaw mo pag-usapan. Akala niya siguro ligtas na siya. Hindi, oy, Romualdez, hindi. Alam ng mga Pilipino ginagawa mo. O ito pa. Ang pahayag ay kaugnay ng patuloy na nagsisiyasat ng pagsisiyasat ng Senado na sa umano'y bilyong pisong halaga ng ari-ari ang iniugnay kay Romualdez sa South Forbes. Ipinaliwanag ni Lacson na hindi maaaring pilitin ng Senado ang dating speaker na dumalo sa pagdinig dahil sa umiiral na interparliamentary courtesy sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Yun! Pag ginamitan po natin ng interparliamentary courtesy, oo, hindi ho talaga maaari. Pero, delikadesa naman. Sana sumagot siya sa mga aligasyon sa kanya kasi ilang beses na sa pinangalanan eh. Mayroong diagram na ginawa ang minority bloc sa Senado na nagtuturo, 5 katao yata yun, 4. Si Martin Romualdez ang itinuturo na kanang kamay ng mastermind. May diagram na niyan eh. Pinakita namin kahapon sa programa namin eh. Di po ba? Hindi pa ba maliwanag yun? Ito yung mismo sinabi ni Lacson. The next Blue Ribbon hearing, we can send another invitation to Romualdez and course it through Speaker Faustino D. the third, ni Lacson. Magsisend daw sila ng imbitasyon. So, dagdag pa niya, bukas ang Senado na pakinggan ang panig ni Romualdez kung nanaisin itong dumalo, subalit wala o manong legal na paraan upang obligahin siyang humarap. Lacson naman, ano ka ba talaga ni Romualdez? Bata ka ba? Bata ka ba talaga ni Romualdez? Bakit parang ikaw na ang naging padrino yan ni Romualdez sa Senado? Kasi kung si Marcoleta lang sana ang Senate Blue Ribbon Committee chairman, sigurado ko mga kababayan, matagal lang pinatawag to si Romualdez. Matagal na itong inibitahan. Kung si Marcoleta. Kaso si si Lacson ho, mga kababayan eh. Tuloy, napapagsabihan ito si Lacson na baka bata naman ito ni Romualdez. Di po ba? Bata ba ni Romualdez ito si Lacson? Mga kababayan, nakatanggap din kaya ito ng bonus? Nagtatanong na po ako ha. O kayo na po humusga. O ito pa isa, huli na lang po mga kababayan. Naiinis na ako dito kay Tom Tom. Ginagago niya kaming mga taga Davao. Itong si Tom Tom, isa po itong traffic index survey company, mga kababayan. Parang ganun ba? No? Ito, hindi lang isang beses niyang sinabi ito, kundi 2 o 3 na yata ito. O sa mga taga Davao na nanonood, magkomento ho kayo. Kayo na po ang magkomento dito sa video na to. Ito, sabi ni Tom Tom, mga kababayan, naitala sa 2025 Tom Tom Traffic Index na ang Davao City ang lungsod sa Pilipinas na may pinakamabigat na daloy ng trapiko. Survey firm po itong Tom Tom na ito, mga kababayan, sa mga traffic. Ano ho? No? Ewan ko kung traffic lang yung pinakikialaman nitong
Itong kumpanya yata ito, o survey firm yata ito. Davao daw, mga kababayan, ang lungsod sa Pilipinas na may pinakamabigat na daloy na trapiko. Ipinapakita po nila mga litrato sa EDSA. Pero tinutukoy po nila, Davao City. Uuwi ako ng Davao. Ito katapusan. Lintik na tom-tom ito. Gagawan ko talaga ito ng video. Ipapakita ko sa kanya ang video. Maipakita ko sana ito sa buong mundo. Sa pamamagitan po ng pag-share ninyo. Ipapakita ko po kung gaano po kaganda ang daloy ng trapiko sa Davao City. Taliwas nitong sinasabi nitong tom-tom na ito. Yung Davao City, mas mabigat ang daloy ng trapiko kaysa sa Manila. Kita nyo na. Kami araw-araw kami bumabiyahe, EDSA, napaka-traffic, lintik. Davao City, kami taga Davao, kami lulukohin ni Tom-Tom. Alam namin kung ano ang Davao City. Ito si Tom-Tom, parang nabayaran yata ito para siraan ang Davao City. Kasi nakikita na po ng mga naiinis, mga naiinggit sa Davao City na ang Davao City ay umuunlad, gumaganda, dumadami ang mga investor na naglalagak ng kanilang puhunan sa Davao City. Hindi naman po namin sinasabi na walang traffic sa Davao. Meron, pero hindi po kagaya ng katulad po dito sa Maynila. Hindi katulad dyan sa EDSA. Ayan, EDSA na yan, sa gilid na yan dito. EDSA na yan. Talikod nitong building na kinaupuan ko, EDSA na yan. Napaka-traffic. Hindi naman po namin sinasabing walang traffic sa Davao. Meron, pero yung rush hour lang. Magsisimula ito, kung di ako nagkakamali mga alas 3 hanggang alas 6 lang ng hapon. Okay na yan. Wala na masyado yan, yung mga oras na yan. O sige, pagpalagay natin, 3 to 7 p.m. Yan. Pero paglagpas na ng 7 p.m. alas 8, wala na, tahimik na. Hindi ko katulad sa Maynila. Alas 12 na lang ng hating gabi, traffic pa rin, totoo yan. Hindi ko sinisiraan, pero totoo naman talaga, napaka-traffic naman talaga. Hindi po kagaya na sa Davao. Lahat naman siguro ng lungsod merong traffic Di po ba? Bakit si Davao lang? Ang laging iniingay nitong si Tom-Tom. Hindi ba? Sa mga taga Davao, comment. Ano hong masasabi nyo rito sa sinasabi ni Tom-Tom? Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.